Hi guys, narito ang ika-73 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Sabi ng Master ng Netherrealm, "Kamusta? Ako ang Master ng Netherworld, iyon ang tawag niyo sa akin." Sabi ni Huawo, ang Master ng Netherworld. "Napakahusay," sabi ni Weinan. "Ang kanilang aura ay napakalakas." Sabi ni Niali, siya ang Master ng Netherworld. Di inaasahan, maliban sa Master ng Netherworld. Sabi ng Goddess, sa mundong ito, napakaraming malalakas na Masters. Marami pang iba ang nakarating sa antas ng Spiritual God. Sabi ni Niali, oo, habang nag-iisip ng sasabihin si Ninger. Ipinakita naman ang Master ng Netherrealm. Sabi ni Ninger, Xiao Yu. Ikaw at ang Master ng Netherworld. Sabi ni Xiao Yu, ang Master ng Netherworld ay ang aking ama-ama. Tinuturing niya akong pamilya. Sabi ni Niali, kaya pala naglakas loob kang magsabi ng mga ganyang bagay. Siya ang anak ng Master ng Netherworld. Sabi ng Master ng Netherrealm, haha, lahat kayo ang pinakamahuhusay na talento na pinili namin mula sa loob ng Netherrealm. Marahil wala pa kayong ideya tungkol sa inyong kinabukasan. Ngunit simula ngayon, lahat kayo ay ipakikilala sa isang bagong mundo. Sabi ng Master ng Netherrealm, maligayang pagdating sa ika-9 na antas ng 9 na patong na lupain ng kamatayan. Ang mundo na ating kinaroroonan ngayon ay tinatawag na maliit na mundo. At ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kaharian ng mga labi ng dragon. Bukod dito, ang ranggo ng alamat na inyong pinuri ng husto ay simula lamang ng tunay na paglilinang. Sa itaas ng ranggo ng alamat, mayroon pa ring langit na kapalaran, langit na bituin, langit na access, daw ng dragon, at martial ancestor. Sabi ni Muye, ang kaharian ng mga labi ng dragon, kawili-wili. Sa isip ng ating bida, binubuksan ito isang beses bawat 5 taon. Sa aking nakaraang buhay kailangan kong masira ang page na iyon upang makapasok sa kaharian ng mga labi ng dragon. Ang 6 na eksperto na nakikita mo dito sa tabi ko. Sabi ng Master ng Netherrealm. Tulad ko, ipinanganak din sa maliit na mundo. Pinili ka ng mga taong ito upang maging kanilang mga disipulo. Kung ikaw ay handang magtatag ng isang relasyon ng Master at disipulo sa amin at magdala ng selyo ng kaluluwa. Kung gayon dadalhin ka namin sa kaharian ng mga labi ng dragon, kung saan ikaw ay ipapasok sa mga dakilang sekta at malalantad sa mas advanced na mga pamamaraan. At maging ang pinakamataas na eksperto. Sumigaw sa saya si Kang Ming. Sabi ni Nili, mukhang hindi tayo nakikilahok sa pagpili ng disipulo na ito, kundi sa pagpili ng kaharian ng mga labi ng dragon. Sabi ni Duzi, Niali, pupunta ba tayo sa kaharian ng mga labi ng dragon? Sabi ni Nili, kailangan nating pumunta. Sabay tumingin siya sa gilid. Tinignan niya ang Demon Lord. Sabay bulong niya kay Duzi. Kung hindi, sa 5 taon. Wala na tayong sapat na lakas upang maprotektahan ang lungsod ng kaluwalhatian. Narito rin sa atin ang Demon Lord ng madilim na guild. Bilang naging seryoso si Duzi. Sabi ni Niali, kung hindi tayo pupunta, at ang Demon Lord ay pupunta, madali para sa kanya na sirain ang lungsod ng kaluwalhatian kapag bumalik siya 5 taon mula ngayon. Sabi ni Lu Piao, 5 taon na ang nakalipas. Hindi pa nga ako nagpapalam sa aking mga magulang. Sabi ni Niali, dapat na naisip na nila ito at bibigyan tayo ng oras upang bumalik. Sabi ng Master ng Netherrealm, bago pumunta sa kaharian ng mga labi ng dragon, bibigyan ko kayong lahat ng ilang buwan upang makasama ang inyong mga pamilya. Bukod dito, kung mayroon man sa inyo na hindi pa natutupad na mga hangarin bago pumasok sa kaharian ng mga labi ng dragon, gagawin din namin ang aming makakaya upang matulungan kayong matupad ang mga ito. Sabi ni Kang Ming, mahal na Panginoon, gusto kong itanong kung sino ang magiging aming master. Pipili ba tayo ng ating sariling master? Sagot ng Master ng Netherrealm. Hindi, pipili kami sa inyo.
Napagdesisyonan na ang inyong mga master. Kung mayroon man sa inyo na ayaw, pinapayagan kayong umalis. Ipinakita ang pangit na mukha kang Ming. Napili na. Well, napakarami sa atin dito. Maaaring kailangan nating lahat na maghiwalay. Sila Ninger at Zion ay napatingin sa acting bida. Tumulo ang pawis ng ating bida. Sabi ng master ng Netherrealm. Matapos kang maging isang disipulo, ipapaliwanag ng iyong master sa iyo ng detalyado ang sitwasyon tungkol sa kaharian ng mga labi ng dragon. Gayunpaman, ang sasabihin ko lang ngayon ay, kahit anong sekta ang puntahan mo, huwag kalimutan na lahat kayo ay nagmula sa maliit na mundo. Ang isang tao ay hindi dapat kalimutan ang kanyang mga ugat o ipagkanulo ang kanyang master. Kung hindi, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang patayin ka mismo. Sumang-ayon ang lahat sa kanilang mga narinig mula sa master ng Netherrealm. Hindi mo kailangang maglagay ng sobrang presyon sa mga kabataan na ito. Magsimula na tayo. Tumuro ng babae. Ikaw, at ikaw. Lumapit kayo dito. Sa isip ni Nieli. Oh, isang ate. Kumpara sa ibang mga lalaki, mukhang pala kaibigan at masayahin siya. Iyon ay isang ginhawa. Nagsimula na silang bumuo ng selyo ng kaluluwa. Okay, ang aking master. Sino siya? Ang selyo ng kaluluwa ay naglalagay ng ilang mga paghihigpit sa disipulo. Ang pareho ay totoo para sa master. Sa kaharian ng mga labi ng dragon, ang pamamaraang ito ay nagtatatag ng isang matatag na relasyon sa pagitan ng master at ng kanyang mga disipulo at hindi niya sasaktan ang kanyang mga disipulo. Sa isip ni Nieli, natural, hindi ako gagawa ng anumang bagay upang lokohin ang aking master o saktan ang aking ninuno. Sabi ni Lu Piao, haha. Magkakapatid tayo. Ang susunod na 3 buwan ay magiging oras para sa inyong mga tao na magpaalam sa inyong mga pamilya. Kapag bumukas ang portal sa kaharian ng mga labi ng dragon, lahat kayo ay pupunta sa mga sekta. May napansin ang master ng Netherrealm. May gumalaw sa damit ng ating bida. Sa isip ni Nieli. Napansin ba niya si Ate Yuyan? Tumawa ang master ng Netherrealm. Sabi ng master ng Netherrealm, mula ngayon, lahat kayong 3 ay tatawag sa akin na master. Sumagot ang 3, opo, master, sa isip ng bida. Mukhang hindi niya ito sineseryoso. Sabi ni Nieli, Panginoong master, bago pumunta sa kaharian ng mga labi ng dragon. Mayroon akong isang kahilingan. Ipinagtataka ko kung papayag ang Panginoong master dito. Sabi ng master ng Netherrealm. Anong kahilingan? Sabi ni Nieli, nagmula ako sa labas ng Netherrealm, isang lugar na tinatawag na lungsod ng kaluwalhatian. Habang wala ako sa maliit na mundo, umaasa ako na ang master ay gagawin ang kanyang makakaya upang protektahan ang kaligtasan ng lungsod ng kaluwalhatian. Sabi ng master ng Netherrealm. Oh, kaya pala, lungsod ng kaluwalhatian. Paano nangyari na wala sa mga lungsod ng lahi ng tao sa pangunahing mundo ang nakaligtas sa mga kawan ng hayop ngunit ang lungsod ng kaluwalhatian ay nagawang mapanatili ang sarili hanggang ngayon? At hindi nasira ng mga kawan ng hayop. Nagtaka ang ating bida. Sabi ng master ng Netherrealm. Talaga bang naisip mo na ang ilang eksperto ng lungsod ng kaluwalhatian ay kaya nilang gawin iyon ng mag-isa? Huwag kang mag-alala, matagal na akong pinagkatiwalaan ng isang matandang kaibigan. Hanggat nabubuhay ako, walang sino man ang makakahawak sa lungsod ng kaluwalhatian. Sabi ni Nie, Li, salamat, master, sabi ni Lu Piao. Kaya mayroon palang ganoong bagay. Sa isip ni Nie Li. Kaya sa lahat ng mga taong ito, mayroong isang nagpo-protekta sa lungsod ng kaluwalhatian. At sino ang matandang kaibigang ito na sinasabi ng master ng Netherrealm? Gayun din kung ganoon ang kaso. Bakit kaya nasira ang lungsod ng kaluwalhatian sa aking nakaraang buhay? Maaaring sa aking nakaraang buhay, ang Nethermaster ay pinakita ang puno ng kawayan. Sige, lahat ay bumuo ng selyo ng kaluluwa kasama ang inyong mga master. Sabi ni Xiao Yu.
Kung pareho tayong mapupunta sa sekta ng banal na balahibo ng kaharian ng mga labi ng dragon, kapatid na Nieli, pakisuyong alagaan ako. Sabi ni Nieli, ikaw ang dapat na mas mag-aalaga sa akin. Tumawa si Xiao Yu. Sabi Lu Piao, ang lalaking ito ay napaka-girly. Sabi ni Xiao Yu, well then, magkikita ulit tayo sa loob ng 3 buwan. Sabi ni Nieli, magkita tayo sa 3 buwan. Ang palm na ang ating bida. Mag-ingat ka, Master. Sabi ng Master ng Netherrealm. Magkaroon ng ligtas na paglalakbay pabalik, lahat. Sabay-sabay na nag-teleport ang mga nakapasa. Nakabalik na sila sa Netherworld. Sabi ni Duzi, Nieli babalik na ba tayo sa lungsod ng kaluwalhatian? O ano, nag-iisip ang ating bida. Babalik na ba tayo ngayon? Ang susunod na pagbabalik natin, 5 taon na ang nakalipas. Sabi ni Nieli, syempre babalik tayo sa lungsod ng kaluwalhatian. Ngunit bago tayo bumalik, mayroon pa ring lugar na kailangan nating puntahan. Ha? Anong lugar? Ang palasyo ng disyerto, sa isang malawak na lugar habang tirek ang araw. Makikita ang ilang cultivator na wala ng buhay. Ganon din ang ibang halimaw sa paligid. Ipinakita ang ating bida na pinagmamasdan ang isang bangkay. Ito si Zion na naging donut. Kasama na siya sa donut family. Habang umiiyak ang ating bida sa kanyang nakikita. Sabi ni Ninger, Nieli, ano bang nangyayari sa iyo? Habang nagbalik sa ating bida ang mga alaala mula sa lugar na kanilang pinuntahan. Sa dati niyang buhay, pinyunas ng ating bida ang kanyang luha. Habang tumingin sa gilid, tinignan niya si Zion. Sabi ni Nieli, Ninger, sa buhay ng isang tao, laging may espesyal na pangyayari at isang espesyal na tao. At maaari lamang silang lumitaw sa iyong buhay sa maikling panahon, ngunit magiging isang walang hanggang alaala, hanggat nabubuhay ka. At kailangan mong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ng alaalang iyon. Sabi pa ng ating bida, walang sino man ang makakapalit sa alaalang ito. Ang isang taong naglakbay sa mga lupain at naglayag sa mga dagat ay hindi titigil para sa maliliit na bagay. Habang nakikinig lang si Ninger, sa isip niya, pero alam mo ba na sa buhay ko, naging ikaw na ang hindi mapapalitan na alaala. Napabuntong hininga siya, sabay ngiti at sinabing, Nieli, bakit mo biglang naisip iyan? Gaano kalayo ang palasyo ng disyerto na sinasabi mo? Magmadali na tayo at pumunta. Sinimulan na ni Ninger na maglakad. Habang nakatingin ang ating banda, sumunod na rin ang ating bida na maglakad. Habang tirek ang araw, nag-iisip si Zion. Napansin ito ng ating bida. Nagtanong ang ating bida, Zion, ano bang nangyayari? Mukhang lutang ka lang sa pag-iisip na nakatingin sa disyerto. Humiling lang si Zion. Sabi ni Zion, parang kakaiba. Nang pumasok ako sa disyerto na ito, nakaramdam ako ng kaunting sakit sa aking puso. Pagtatakang reaksyon ng ating bida. Sabi ni Zion, parang may mga piraso ng alaala ng isang tao ang pumasok sa aking isipan. Ang mga alaalang ito, puno ng mga masaya at masasakit na sandali, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin. Nang laki sa gulat ang mata ng ating bida. Nagmadaling hinawakan ng ating bida ng kanyang 2 kamay ang balikat ni Zion. Sabi ni Nili, seryoso, ano pa ang naaalala mo? Nag-iisip si Zion. Naghihintay ng sagot ang ating bida. Sabi ni Zion, hindi masyadong malinaw ang alaala. Hindi ko alam kung kaninong mga alaala ito, at kung bakit pumasok ito sa aking isipan. Dagdag pa ni Zion. Ang mga piraso ng alaala na ito, parang kami, o ang mga may-ari ng mga alaala, ay hinahabol ng mga hayop na demonyo sa disyerto na ito. Pero hindi pa ako nakakapunta sa disyerto na ito dati. Ano ba talagang nangyayari? Bakit may mga alaala si Yezion tungkol sa kanyang nakaraang buhay? Maaaring muling ipinanganak din si Yezion. Hindi, ako lang ang taong may libro ng espiritual na demonyo ng panahon. Dapat mayroong isang bagay sa likod nito. Sabi ng ating bida, maaari ka bang maalala ng iba pang bagay?
Sinubukan ni Zion mag-focus sa kanyang mga ala. Sa kanyang isipan nakita niya ang isang tent. Sa kanyang time na pag-alala, nakita niya ang kanyang sarili. Naglalakad ng walang anumang tinatago. Lumapit siya sa isang tao. Lalo pa nilang pinainit ang disyerto na kanilang kinalalagyan sa oras na iyon. Biglang namula si Zion. Sa kanyang mga nakita sa alaala, patuloy na namula ang mukha ni Zion. Habang nag-aantay ang ating bida sa sagot, iminulat na niya ang kanyang mga mata, kasabay ng pagbigay ng right hook na sample sa ating bida. Sabi niya, ikaw na bastos na lalaki. Hindi na kita kakausapin kailanman. Sabay takbo ng mabilis ni Zion. Habang nagtaka ang lahat sa nangyari, aray ko po sabay hawak niya sa kanya mukha. Pero wala naman akong ginawang masama, di ba? Sabi ni Nia Lee. Pero noong panahong iyon si Zion ang nagtanggal ng kanyang damit nang pumasok siya sa aking tent. Sa isip niya, paano ako ang bastos dito? Sa nilupiaw, Nia Lee, ano bang ginawa mo sa Diyosa na si Zion? Alam kong kayo ay parehong nakikipag-ugnayan, ngunit hindi mo kailangang magmadali. Sa ni Nia Lee, hindi. Hinahabol ni Zion ang kanyang paghinga. Sa isip niya, bakit biglang lumitaw ang mga eksena na iyon sa aking ulo? Kahit ang aking katawan ay nakakaramdam ng kakaiba. Maaari bang ito ang tunay na mga pagnanasa ng aking puso? Naisip niya ang katawan ng ating bida. Sabay takip niya sa kanya mukha. Paano nangyari iyon? Sa isip ng ating bida. Sa hitsura nito, naalala ba niya talaga ang ilang mga bagay mula sa kanyang nakaraang buhay? Tuldok. Masyadong katawa-tawa ito. Ngunit kung nakuhang muli ni Zion ang mga alaala ng kanyang nakaraang buhay. Kung gayon tiyak na maiintindihan niya ang aking damdamin para sa kanya. Sabi ni Ninger. Nia Lee, ano bang nangyayari kay Zion? Nag-iisip ang ating bida. Habang nakatingin siya kay Zion. Sabay tanong ng ating bida kay Ninger. Ninger, naniniwala ka ba sa muling pagkabuhay? Ninger, naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba sa nakaraang buhay at kasalukuyang buhay? Tumingin ang ating bida kay Ninger. Habang napabuntong hininga naman si Ninger. Sabi ni Ninger, oo, naniniwala ako. Naging seryoso ang ating bida sa kanyang narinig. Sabi ni Ninger, sa loob ng ilang panahon ngayon, may pagdududa ako. Nagulat ang ating bida. Sabi ni Ninger, paminsan-minsan, habang nakatayo sa ilalim ng puno o nakaupo sa tabi ng bintana. May kakaibang mga ilusyon ako. Parang naranasan ko na ito ng maraming beses. Parang paulit-ulit lang ang lahat. Bago kita nakilala, naliligalig ako sa walang katapusang bangungot. Nanaginip ako na pinilit ako ng aking pamilya na pakasalan si Shen Fei. At dahil dito, nagalit ako at pumasok sa isang madilim na kagubatan. Pagkatapos noon, nahulog ako sa walang katapusang kadiliman at nagdusa sa sakit. Nanaginip din ako na sa walang katapusang madilim na kagubatan na iyon, naglakad-lakad ako tulad ng isang nag-iisa na kaluluwa at nagdusa sa sakit at pagpapahirap. Hanggang sa isang araw, hinayla ako ng isang kabataan mula sa walang katapusang bangungot na iyon, sa sandaling iyon ang aking madilim na mundo ay napuno ng liwanag. Simula noon, nagpasya ako na ayalay ko ang aking buhay upang gantihan ang kanyang kabaitan. Sa isip ang ating bida, pinag-uusapan niya ang isang madilim na kagubatan. Sa isip ng ating bida, sa nakaraang buhay, pumasok siya sa kagubatan ng itim na demonyo at pagkatapos noon wala nang ibang balita tungkol sa kanya. May malabong alaala rin si Ninger tungkol sa kanyang nakaraang buhay. May iba ka bang napanaginipan? Ayon sa kanya, tila nailigtas si Ninger ng isang tao sa kanyang nakaraang buhay. Sabi ni Ninger, pagkatapos noon, ang panaginip ko ay talagang malabo. Hindi ko na gaanong naaalala. Parang may malabo, pero ang alaalang iyon ay hindi malinaw. Sabi ng ating bida, oo, marahil ito ay isang piraso ng alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Sa isip ng ating bida, ano ba ang nangyayari? Sabi ni Lupiao, Nia Lee,
huwag kang makinig sa kanyang mga panlilinlang. Kung talagang alaala iyon ng kanyang nakaraang buhay, ano ang ginagawa ni Shenfei doon? Sabi ni Ninger, well, marahil ito ay isang ordinaryong panaginip lamang, dahil sa kanyang mga ilusyon. At boom, tinamaan na naman si Lu Piao. Sabi ni Xiao Zhu, walang nagmamalasakit sa iyong mga salita, gago, huwag kang magsalita. Sa isip ng ating bida. Pagkatapos dumating si Ziyun dito, nakahanap din siya ng ilang piraso ng alaala ng kanyang nakaraang buhay. At sa panaginip ni Ninger, may eksena talaga kung saan pumasok siya sa kagubatan ng itim na demonyo sa kanyang nakaraang buhay. Hindi ito maaaring isang simpleng pagkakataon lamang, tama ba? Ang aking muling pagsilang ay tiyak na mas komplikado. Sino ba iyon, upang magawa ang ganoong laro? Lumingon siya sa gilid. Tinanaw si Ninger, sa isip ng ating bida. Marahil ang pagkikita namin ni Ninger ay hindi aksidente. Pinag-iisa tayo ng tadhana, Zion, Ninger at ako. Sa ganoong kaso, kailangan kong maghanap ng mga sagot kasama nila. Ang unang bagay, ay ang mahanap ang temporal na libro ng espiritu ng demonyo. Sinipal ng buwan ang araw. Hinabol naman ng araw ng batuta. Ang buwan. Makalipas ang ilang araw na magdaan. Sabi ni Lu Piao, ni Li, sinabi mo na ang palasyo ng disyerto ay nasa paligid dito. Alam mo, si Duan Jian ay lumilipad sa kalangitan sa loob ng napakaraming araw. Gayunpaman, hindi pa rin niya nahanap ang palasyo ng disyerto. May napansin ang ating bida. Sabi ng ating bida, malapit na ang palasyo ng disyerto. Hanapin natin ulit ito. Sabi ni Lu Piao, well, magpatuloy tayo. Sabi ni Wei Nan, maghiwalay tayo at maghanap. Nagsimula na silang maghiwa-hiwalay. Sa isip ng ating bida. Ayon sa aking alaala, ang palasyo ng disyerto ay tiyak na nasa paligid dito. Walang paraan na hindi mo makikita ang isang maringal at malaking palasyo pagkatapos maghanap ng napakatagal. Bakit hindi pa tayo nakakakita ng anino nito pagkatapos ng napakaraming araw? Bumalik sa kanyang alaala, ang araw, na nakatayo rin siya sa lugar na ito sa kanyang nakaraang buhay. Pagod na siya. May tatawan na nakalabag sa disyerto. Nilinggan niya ito. Nakita niya ang marami pang nakahiga sa disyerto. Habang pagod na siya, wala siyang ibang makita kung hindi puro buhangin pa rin. Habang may determinasyon pa rin sa kanyang mga mata, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Habang tirek ang araw, patulo siya sa kanyang paghakbang. Diretso lang, wala nang balak huminto. Hanggang sa may, lumitaw sa kanyang harapan. Habang diretso siya sa paglalakad, napansin niya ito. Tumigil siya at pinagmasdan ito. Isang palasyo sa disyerto. Humawak siya sa pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nasilaw siya sa liwanag, hanggang sa wala na siyang makita. Dahan-dahan bumabalik ang kanyang paningin. Nakita niya ang mga kakaibang rebulto. Pinakita pa ang ibang rebulto. Habang pinagmamasdan ito ng ating bida. Huminga, patuloy sa paglalakad ang ating bida. May nakita siya, isang tambak na kakaibang mga libro. Kukuha siya ng isa. Napili niya ang nasa pinakaunahan. Nang paghawak niya dito, bigla siyang nagulat, habang ang ating bida sa kasalukuyan ay iniisip lahat ng pangyayari. Sabi ni Lu Piao, may mali kay ni Li. Hindi na siya nagsalita mula noon. Hahawakan sana ni Lu Piao ang ating bida. Nang may biglang pumihil kay Lu Piao. Ito pala si Duzi. Sabi ni Duzi, huwag, tignan mo siya. Natatakot ako na pumasok siya sa isang tiyak na estado ng pag-iisip. Huwag mo siyang istorbohin. Marahil may nakita siya. Sabi ni Lu Piao. Ano? Sabi ni Duzi. Patuloy na sundan mo siya. Patuloy silang naglakad. Habang tirek ang araw. Inaalala pa rin ang ating bida ang nakaraan habang patuloy sa paglalakad. Napahinto ang ating bida. Sabi ng ating bida. Palasyo ng disyerto. Paano? Sabi ni Lu Piao. Ni Li, gising ka na. Sabi pa ni Lu Piao, ang palasyo ng disyerto, ang pinag-uusapan mo, ito ba ito?
Hindi ba sinabi mo na ang palasyong ito ay maringal, tulad ng isang gintong santuwaryo? Sabi ni Duzi, marahil nakasulat ito sa ilang mapa ng kayamanan o sinaunang libro. Marahil ang libro ay masyadong luma upang maging wasto. Sabi ni Nili, marahil, titingnan ko, kakaiba, sa isip ng ating bida. Tinitingnan kung gaano kaluma ang mga rebulto na ito. Ang lugar na ito ay nawasak na noong matagal na panahon. Samantalang sa nakaraang buhay, dumating lang ako dito sa banal na palasyo ng desyerto ilang taon na ang nakalipas. Huminto ang ating bida sa paglalakad. Narito, dito matatagpuan ang altar ng mga Diyos. Walang natitirang libro, ang temporal na libro ng espiritu ng demonyo. Saan ito napunta? Ang temporal na libro ng espiritu ng demonyo mula sa nakaraang buhay ay hindi na ibalik. Gayunpaman ang dapat sana ay nasa banal na palasyo ng disyerto sa timeline na ito ay nawala rin. Ano ba ito? Nagulat ang ating bida. Biglang napaluhod ang ating bida. Sa sakit ng ulo na kanyang nararamdaman. Sabi ni Duzi, ano ang nangyari sa iyo, Nieli? Pag-aalalang sigaw ni Zion. Nieli. Lumapit ang lahat sa ating bida. Habang patuloy pa rin ang nararamdaman sakit ng ating bida. Sabi ni Zion, ayos ka lang ba? Habang dahan daw ang nawawala ng malay ang ating bida. Tuluyan na siyang nawala ng malay. Nakalapag sa disyerto ang ating bida habang nakatingin ang lahat sa kanya. Makalipas ang isang buwan. Kasunod ng paglipat ng mga tao mula sa nayon ng Tianyin at bilangguan ng itim na kaharian, ang lungsod ng kaluwalhatian ay naging mas maunlad. Ang mga depensa, pagpapatibay ay naging mas matibay din, at higit pa rito, 5 hanay ng 10,000 espiritu ng demonyo ang itinayo. Samantala, ang mga kabataan ng banal na Orchid Institute ay nagsimulang matuto ng mga diskarte sa paglilinang ng mataas na antas mula kay Nieli. May mabilis na gumagalaw, parang nagiging mas maayos ang lahat. Ito pala si Peipei. Sabi ni Peipei, may ilang pilak na ranggo na ngayon. Talagang hindi masama. Agad na rin siyang lumipad. Pinakita ang ulap. Bigla na lang may namuong kulay itim na bagay sa ulap. Tirahan ni Yezayan. Sabi ni Zion. Si Ninger at ako ay nagpalitan na ng pag-aalaga sa kanya sa loob ng 1 buwan na ngayon. Hindi pa rin siya nagigising. Lumuluhas si Zion. Pamatak ang luha nito sa tubig. May tumawag kay Zion. Sabi ni Xiao Zhu, parang nakabalik na ang kamalayan ni Nieli. Sabi ni Zion, talaga, ang galing. Pupunta ako ngayon din. Si Zion ay nagmadali nang umalis sa pagliligaw. Agaran na rin siyang umalis papunta sa ating bida. Habang nakahiga ang ating bida. Habang ginagamot ni Ninger, gumagalaw ang kamay ng ating bida. Sabi ni Ninger, napakaganda. Sabi ni Ninger, nararamdaman ko ang pagbabalik ng lakas sa katawan ni Nieli ngayon. Ipapadaloy ko pa sa kanya ang ilang enerhiya ng kaluluwa. Patuloy si Ninger sa kanyang ginagawa. Habang nakahimlay pa rin ang ating bida. Sa pagtulog ng ating bida. Sa kanyang isipan. Ang temporal na libro ng espiritu ng demonyo. Dahil sa temporal na libro ng espiritu, ang oras at espasyo ay lumipad pabalik na nagbigay daan sa akin na bumalik sa aking 13 taong gulang. Pero nang magsimula ulit ang lahat, nawala ang temporal na libro ng espiritu ng demonyo. Ito ang libro na nagsimula ng lahat. Paano ito nawala? Ano ba ang nangyayari? Maaaring ang timeline na bumalik ako ay hindi ang orihinal. Hinawakan mo ito at biglang lumayo. Marahil isang bagong timeline kung saan hindi kailanman umiral ang temporal na libro ng espiritu ng demonyo. Nagmulat na ang ating bida. Sa isip niya, ang sakit ng ulo ko. Nakahawak si Ninger sa ating bida. Habang lumuluha ito, sa isip ng ating bida. Ninger, akala niya na sa disyerto pa rin siya may nakita siyang mga bundok. Bigla siyang bumangon. Ahem. Nagulat si Ninger. Sabi ni Ninger, Nieli, gising ka na. Agad-agad niyakap ng mahigpit ni Ninger ang ating bida. Sabi ni Ninger, ang galing. Habang nakayakap si Ninger sa ating bida.
Tinatapik ng ating bida sa likod si Ninger. Sabi ni Nia Li, okay lang, okay lang. Biglang dating ni Zion at Xiao Zhu. Ito, nakita ito ng ating bida ang pagdating ng dalawa. Zion, magpapaliwanag pa sana ang ating bida. Napawi ang lungkot sa mukha ni Zion. Bigla itong tumakbo papalapit sa ating bida. Nia Li, sabi ni Nia Li, tumigil ka na sa pagsasalita, sapat na ang buhay mo. Zion, sabi ng ating bida, buhay ako, at narito kayong lahat. Ang mundo ay umiiral pa rin, hindi lang ito isang panaginip. Habang dumating na rin sila Duzi at Lu Piao. Sabi ni Lu Piao, buwisit, ang gagong ito na si Nia Li. Talagang nakakagalit. Sa mundong ito, kumpara sa buhay at kamatayan, ang lahat ng iba pa ay walang halaga kundi mga bagay na walang kabuluhan. Umubo ang ating bida. Sabi ng ating bida, gaano katagal akong wala? Sabi ni Duzi, higit sa 1 buwan na ngayon. Nagulat ang ating bida. Ipinakita ang dalawang hayop sa puno. Sabi ni Lu Piao, Nelly, kumusta ang katawan mo? Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala. Pagkatapos paikot-ikotin ang enerhiya ng batas sa aking katawan, walang pinsala. Sa isip niya, ang dalawang natitirang pahina ay narito rin. Sabi ng ating bida, isang banayad na sakit ng ulo lang ito. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit ako nakatulog. Nasayang ko ang oras ng lahat. Ngayon ay maaari na lang tayong maghintay para sa pagbubukas ng kaharian ng mga labi ng dragon. Sabi ni Duzi, may iba ka bang plano? Sabi ng ating bida, wala nang gaanong oras na natitira. Kailangan kong bumalik sa aking pamilya at magpaalam sa kanila. Sabi ni Zion, kakagising mo lang, huwag kang masyadong gumalaw. Paano kung magpadala ako ng isang tao upang dalhin si Tiyuhin at ang iba pa? Sabi ni Nia Li, sige, salamat, Zion. Nag-iisip ang ating bida. Sabi ng City Lord, Nia Li, ikaw na bata. Sa wakas ay nagising ka na. Kung ginawa mo ang aking anak na babae na isang byuda sa murang edad, sisiguraduhin kong tuturuan kita ng isang mapapahiya na aral. Sabi Zion, Ama, yes Zhang, paggalang ng ating bida, salamat, Bienan, sa iyong pag-aalala. Ayos lang ang iyong manugang. Sabi ng City Lord, bakit naging ganoon kamababa ang batang ito? Maaaring pagkatapos magising mula sa pagkawala ng malay, naging mas matalino ka. Sabay tawa nito, natigilan ang lahat. Sabi ng City Lord, kayong mga bata ay ang pag-asa ng lungsod ng kaluwalhatian ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili kapag nakarating kayo sa kaharian ng mga labi ng dragon. Kahit medyo malungkot, pero ang mga maliliit na agila ay kailangang iunat pa rin ang kanilang mga pakpak at lumipad ng mas mataas sa langit. Sabi ng ating bida, huwag kang mag-alala. Patuloy na nag-usap ang ating bida at ang City Lord. Dumating na ang hapon. Maririnig ang mga poloka. Sabi ni Zion. Parang kakaiba. Tanong ni Zion. Bakit hindi dumating si Lolo? Oo, dapat din niyang natanggap ang balita. Maaaring nagtatago siya sa isang lugar. May biglang sumabog. Pag-atake ng kaaway. Punta tayo at alamin. Agad itong pinuntahan ng City Lord. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.